Hello guys, good morning. Ayan. I-BP muna po natin ang ating pasyente guys. I-BP ko muna siya guys. Kasi kailangan natin i-monitor din ang kanyang dugo kung okay ba. Kulay pula ba? Okay. Kung ang kanyang dugo daw po ay kulay pula o kulay puti. BP muna po natin para ma-monitor po natin ang kanyang dugo. Kasi importante po na kapag ang ating diabetic patient ay i-monitor po natin ang kanyang dugo kung nataas po ba o nababa. Importante po kasi yun. Kailangan i-monitor po natin yun araw-araw. Kaya mag-BBP muna po ang nanay na vlogger. Bulagan. Yan, normal naman po ang kanyang dugo. 110/70. Kapag tumingin ka po ng dugo, kailangan yung unang tibok, yun po ang pinaka dugo po niya. Yun ang kanyang pinaka BP. At ang pinakahuling tibok po, yun ang kanyang over. Kaya 110/70 po ang kanyang dugo. Normal po. Ngayon naman po, ire-ready ko naman po ang pag-monitor ng kanyang sugar. Magre-ready muna po tayo. Ano yung sugar? Ayan po. Kailangan po yung battery ng ating ginagamit na machine ay lagi po natin yan tanggalin pagkatapos po nating gamitin. Ayan po ang battery. Lagi po natin siyang tanggalin after na gamitin natin para hindi po siya agad lobat po ang kanyang battery. Napakahalaga po nun. Kailangan po lagi natin tanggalin. Tapos, ilagay po natin kapag gagamitin natin. Napakadali lang naman pong gamitin. Yan. Tapos, pindutin po natin siya para ito ay ma-ready na po natin sa pagkuha ng kanyang sugar. Ayan. Dito naman po, yung ipinakita ko kagabi, madilim po kasi, kaya importante pong maliwanag. Ayan, maliwanag po ngayon. After 2 hours po kasi niyang kumain, minomonitor ko din po ang kanyang sugar, ang kanyang blood sugar. Ito po ang kanyang pangtingin. Yan siya guys. Ito ang kanyang pangtusok. Ito guys. Ganyan lang ang paglalagay ng karayom guys. Oh, ayan. Lalagay mo siya dyan. Ayan lang siya. Yan. Yan lang ang paglalagay niyan guys. Oh, yan. Tapos yun, maririnig mo siya kung okay na ba siya. Tapos tatanggalin mo lang yung pin. Ayan po siya, okay na. Tapos, Mari. nagbibidyo naman. Tapos, ito naman po siya, yan. Ayan, tapos, ilalagay muna po natin siya. Number 2 lang ho para hindi ho masyadong masaktan ng ating pasyente. Ito po kasi ay hanggang number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kapag masyado naman po nating inilagay sa number 5 or number 3 or number 4, masyado pong masusugatan ang kamay ng ang kukuhanan po natin ng kanyang dugo. Kaya ilagay lang natin po siya sa number 2. Ayan po. Tapos, ready na po natin ang kamay ng pupo ng ating pasyente. Ready na po natin ang kanyang strip. Ito naman po ang strip guys. Ayan. Yan ang strip. Ayan. Ready naman po natin ang strip. Yan po. Ready natin ang strip. At ayan. Naka-ready na po siya. At kukuhanan na po natin ng dugo ang ating pasyente. Ayan po. Ready natin po siya. Pero di ko po ipapakita ang pagtulo ng dugo kasi bawal pong makita yun. Itatago ko lang po. Hindi ko po ipapakita at bawal po. Ayan.
ano, resulta wala ng dugo. Tawag si Maring ano. Aray! Ayan siya guys. Ang result niya guys ay 125. So mataas-taas siya. Ayan ang kanyang result. Nako, mataas-taas siya guys. Hindi normal ang kanyang result guys. Kasi ang normal na result ng sugar ay kailangan 90 lang. 125. After na nakakain siya. So hindi pala okay ang kanyang kinaing almusal. Ayan guys, thank you for watching guys. Kailangan lagi nating alagaan ang ating mga mahal sa buhay, lalo na pag sila ay may diabetes. Napaka-importante po. Thank you guys for watching. Bye-bye. Love you all.